Ako po si Geraldine Domingo, taga San Mariano, Isabela, Ilocano. Dumating ako dito sa Taiwan is year 1997. So, naisipan kong mag-Taiwan gawa ng hindi naman sapat ang kita sa Pinas para matugunan yung pangangailangan ng pamilya. Nakatagpo naman ako ng mabait at maunawaing mga amo. Doon na minsan mahirap din yung trabaho. Nagagampanan ko po naman as long as nakikita naman nilang nag-work ako, okay lang naman po sa kanila. Minsan di rin naman maiwasang masita. May mga amo na minsan moody. Kahit ayos naman yung ginagawa mo, sa kanila hindi. So, inuunawa ko na lang dahil na mababait naman sila. Pamilya ko po sa Pilipinas ay maayos naman po. May busy na rin po sila sa kanya-kanyang mga karil at sa mga pamilya ng mga anak ko kasi nasa married life na po sila. At sa point, nahirapan po ba kayo dito sa Taiwan lalo na malayo kayo sa pamilya? Sa una, ang hirap po mag-adjust kasi lungkot at homesick ang nakakasagupa namin dito. At nagpapasalamat din ako at kamit din ako ng mga kaibigan. Through sa tulong nila, naibsan mo yung lungkot at sa pagtitiwala na rin ng Diyos na maayos na pamumuhay dito, yun, yung mental health mo, maayos din po. Merchandiser po ako ng Nestle Philippines sa mga malls at naging roving merchandiser po na pumupunta sa mga Mercury Drugs at naging product advisor din po ako ng Procter & Gamble at naging beauty consultant din po ako ng Unilever Philippines. Bata pa kasi ako noon kaya gusto kong maranasan yung ma-experience yung iba-ibang klase ng trabaho din. Kung papipiliin ako yung buhay ko sa Pinas or buhay ko ngayon, mas gusto ko naman yung buhay ngayon kasi na-improve na rin po yung pamumuhay, gawa ng sakripisyo sa pag-a-abroad na bigyan ng masaganang buhay at maalwan naman yung sa ngayon. Kaya mas gusto ko yung ngayon kesa noon kasi siyempre hindi naman ako nakapag-abroad dito kung dagdala ng kahirapan sa Pinas. Meron na rin po akong naipunda, nakapagpagawa ko ng bahay, may lupa, at the same time may sasakyan na rin, napag-aral ang mga anak, nakatulong din paminsan-minsan sa mga kamag-anak sa Pinas. At ayun, nakapagpundar din ako ng mga gamit sa loob ng bahay. Si Ma'am ay ang ating bagong Secretary General ng Philcom Northern Taiwan. Yan, so congratulations po, Ma'am. Thank you. So, paano po kayo naging leader ng Philcom Taiwan? Naging leader po ako sa pamamagitan ng botohan. Binoto ako bilang Secretary General ng Philcom ng mga leaders ng iba't ibang organisasyon. Maraming salamat din sa kanila sa pagtitiwalang binigay nila sa akin na makakaya ko yun at magagampanan ko na may kapasidad na mamumuno bilang Secretary General ng Philcom. Paano po nagagampanan yung role niyo as a leader ng Philcom? Time management. Kailangan mong iano yung oras mo sa paglilingkod sa organisasyon, lalo't napaka-demanding tayo sa trabaho. So, at pinapagawa ko sa ibang officers yung ibang task ko para maging mas mapadali at mas easier na magagawa namin ang tungkulin namin sa loob ng organisasyon. Ano pong may papayo niyo sa mga bagong OFW dito sa Taiwan? Ang maipapayo ko lang sa tibay ng loob at tiwala sa Diyos. Ingatan at alagaan ang sarili para laging handang kumayod. Alamin ang mga priority sa buhay. Unahin ang pamilya. Tayong mga Pilipino ay may ugaling halos gustong tulungan ang lahat. Pero dapat unahin po ang pamilya. Hindi po masama ang tumulong, pero pamilya muna. Para sa sarili nila, dapat po mag-improve. Self-development, yun lang po ang naipapayo ko sa mga kapwa ko OFW.